Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yang mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot@gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Dahil baka daw ininda nito ang pagkamatay ng mga magulang. Nag-overdose ng gamot. Si Mimi na rin daw ang nag-asikaso ng negosyong naiwan ng magulang nito. Hindi daw ito nag-asawa at nag-ampon na lang ng pamangkin na siyang tumatayong kasama niyang tagapangasiwa din ng mga ari-arian nila. Tinanong ko kung kailan nagpakamatay si Mimi. Tiningnan ko ulit ang message niya kay Paul na nag-threat siyang magpapakamatay siya. Halos magkasunod nga ng petsa. Isang araw ang pagitan. Sinabi namin ito kay Yaya Karing, pati na rin ang pagmumulto sa apartment ko sa Tokyo, na baka si Mimi din ang may gawa. Nagsumpaan kami ni Mimi noon na kung sino ang makakalimot sa amin ay gagambalain namin at di patutulugin. Iyon ang ginagawa ni Mimi ngayon. Dahil nagkatagpo kami ng landas ni Leo, nagkalapit ang loob namin kaya nagsiselo si Mimi. Napinabayaan ko siya, kinalimutan at ngayon naman ay inaagaw ko ang kanyang pinapangarap na lalaki sa buhay niyan mula pa noong mga high school pa kami. Pinayuhan kami ni Yaya Karing na dalawin ang puntod ni Mimi at yung bahay nila kung saan siya nagpakamatay. Bago kami bumalik ng Maynila para puntahan sa Parañaque ang bahay nila Mimi, dinala kami ni Yaya Karing sa isang albularya. Nagpatawas kami para na rin sa ikatatahimik namin. Nakumpirma ng albularya ang presence ni Mimi. Kinausap ni Yaya Karing ang presensya ni Mimi na alang-alang sa samahan namin noong mga bata pa. Ay patahimikin na namin ang isa't isa. Mukha namang pinagbigyan ni Mimi ang hiling ni Yaya Karing. Mukha namang kalmado ang paligid habang nag-orasyon ang albularya. Pagdating namin sa Maynila, kinausap ko si Mimi sa puntod niya, pati na rin si Leo. Hiningi niya ang kapatawaran ni Mimi nang hindi niya pagsagot sa mga messages niya dati. Dumalaw rin kami sa bahay nila at pinabless yung room niya at yung bathtub sa bathroom niya kung saan siya nag-overdose ng gamot kaya siya namatay. Nang bumalik kami ni Tokyo ni Leo, malaki ang pananampalataya namin na patatahimikin na kami ni Mimi. Na masaya na siya para sa amin, para sa akin. Na makakatulog na rin ako ng mahimbing matapos kong malaman ang totoong nangyari sa kanya. Ipinangako ko kay Mimi sa harapan ng kanyang puntod na hindi ko pababayaan ang lalaking pinangarap niya. Namamahalin ko ito gaya ng lihim na pagmamahal niya sa kanya. Mula noon ay hindi na muling nagparamdam pa ng presensya si Mimi. Masaya na kaming dalawa ni Leo at bumubuo na ng sarili naming pamilya. Nangyari po itong creepy experience ko sa totoong buhay. Way back in 2018, umuwi ang kuya ko galing Manila. Dalawa lang kaming magkapatid, wala na rin kaming ama, tanging si mama na lang ang nag-alaga sa amin. Nang umuwi siya dito sa probinsya namin sa Negros Oriental, ay may asawa na siya at isang anak. Ang aming bahay ay katapat lang ng bahay ng aking tita, na pinsan ni mama sa side ni lola. May isang bakanteng lot sa pagitan ng aming property at sa tita namin. Wala raw nagmamay-ari ng lote na yon, pero ayon sa aming barangay, pinaniniwalaang anak daw ng namayapa at pinakamatandang aswang ang mayri nito.
Naninirahan na raw ito sa ibang barangay. Kampante naman kami dahil walang mangyayaring masama sa amin dahil matatag ang aming paniniwala sa Diyos. Yun lang, ang tita namin at pamilya niya ay di pala simba. Dumaan ng 2 linggo, may nag-inspeksyon ng loteng yon, nagpakilala na apo daw ito ng may-ari nito, nakabihis at nakaporma ito habang kinakausap ang mga kagawad sa amin. Dahil dakilang maritis ang aking ina, ay nalaman namin na binili na daw nila ang lupa dahil nagkasakit daw ang kanyang lola. Malapit sa bayan ang aming barangay kung kaya't doon nila gustong tumira para mas madaling alagaan ang matanda lalo na kung emergency. Ipinagsawalang bahala na lang namin yon dahil di naman kami apektado dahil ang tita namin ang nag-extend sa lot na yon. Nawala na rin sa aming isip yon. Saka naging busy din naman kami dahil palaging nagpupunta sa bayan ang aking kuya para maghanap ng pagkakakitaan. At matulungan si mama sa gastusin sa bahay. Napagdesisyonan kasi nila kuya at ate na doon na sa amin na tumira at wag nang bumalik ng Manila. Habang nag-aaral pa ako noon ng high school, isang araw inutusan ako ni mama na maghatid ng baon nina kuya sa anihan. May nagpaani kasi sa amin at kasama nila mama sila tito at tita na nag-aani rin. Naiwan naman sa bahay si ate at ang anak niya. Pero may kasama naman siya. Iniwan ko doon ang kaibigan ko para samahan naman sila dahil 2 sila ni ate, ang anak nito. Kasama ko ang aking pinsan na nasa edad 13 para maghatid ng baon. Habang papunta kami sa anihan ay madadaanan namin ang tabunakan. Tabunakan ang tawag sa malaking sapa na kung saan natatabunan ng pinakamalalaking puno ng kahoy. Masarap at mahangin doon. Malinaw ang tubig at kay sarap maligo. Marami ding mga isda doon na kung saan maraming mga kapitbahay namin ang nangingisda na pang-ulam at doon na rin sila nagpapahinga. Pag may anihan sa amin, masarap tumambay doon lalo pag pagod na sa pagsasaka. Pero noong panahong iyon ay tag-init na at wala na masyadong isda dahil mababaw ang tubig at hindi pa nag-uulan. Nang nandun na kami, nagalit si kuya kasi ang malas daw manguha ng isda kapag tag-init at hindi malalim ang tubig sa ilog. Mga ilang linggo pa ang lumipas, mabilis na nagawa ang bahay nang nakabili ng lot sa tabi namin. Nakalipat na rin ang mag-asawa na puro matanda na at may kasama silang isang apo na babae na grade 7 na ata sa eskwela. Mga hapon, araw na Sabado, nag-igib ang lalaking apo daw ng aswang sa amin. Natakot ang asawa ni kuya, kaya sa akin na lang inabot yung bayad. Nagkausap pa sila sandali ni mama. Gabi mga alas 8, oras ng hapunan, kusa na kaming nasa papag para kumain. Nakapaghanda na kami ng pagkain namin. Masarap ang ulam namin noon dahil pinadalhan ng pera si kuya ng aking tita na nasa abroad. Kumakain na kami ni kuya at ng kanyang asawa tapos nagtanong si mama kung kukuha daw ba siya ng adobo. Sige, ano kilit gusto mo adobo? Tanong ni kuya sa ate. Kilit ang tawag ni kuya kay ate kasi makulot ang buhok nito kaya bali nickname ito ni ate. Tumango naman si ate kaya kumuha si mama ng adobo sa kaldero. Ilalapag niya na sana ang adobong kinuha nang may kumatok sa pinto. Kinuha naman ni kuya ang adobo kay mama para ilagay sa papag. Ako naman biglang tumahip ang dibdib ko. Naramdaman ko na parang may mangyaring di maganda. O Manong, ikaw pala, ano bang kailangan natin? Tanong ni mama, doon sa kumatok na bagong kapitbahay namin na apo daw ng aswang. Meron akong ibibigay na ulam. Masarap to, malalaking isda, kinuha ko ito kanina sa tabunakan. Binigyan ko na rin si Jocelyn ito. Jocelyn pangalan ng tita ko na kapitbahay din niya. Sige po, salamat. Nilagay na ni mama yung ulam sa harap namin. Si kuya ko naman na usisero, agad siyang sumabad. Ma, ano ba yan?
Wag, napalakas ang salita ni Mama, halatang di nagustuhan ni Mama ang kanyang sinabi. Pero alam ko na may pakiramdam si Mama na hindi talaga tunay na ulam ang nasa aming harapan. San ba galing yan? Tanong ni Kuya. Bigay nga nung bagong kapitbahay, galing Tabunakan daw, pero di ba nag-ani tayo doon kahapon? Walang tubig doon at mas lalong walang isda ngayon, paano nagkaroon ng ganitong kalalaking isda? Huwag niyong kakainin yan, banta sa amin ni Mama. Ipapakain ko ito sa pusa, kapag hindi niya ito kakainin, isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ito normal, ipinakain nga ito ni Mama sa pusa, pero inayawan ito. Kaya nakumpirma namin na aswang talaga ang mga bagong lipat at balak pa kaming idamay. Mabuti na lang hindi namin ito nakain. Kinabukasan namasyal kami sa bahay ni Tita Jocelyn, dahil nagsaing kami ng saging at nagpabili kami ng bagoong, pero masama daw ang kanyang pakiramdam. Ang sakit ng ngipin ko, kinain ko kasi ang bigay na ulam ng bagong kapitbahay. Dahil naawa kami ni Mama sa tita, pumunta kami kay Lolo. Buhay pa ang lolo ko noon at isa ring albularyo. Sinabi ni Lolo na kumuha lang ng tinik sa sanga ng prutas na suha, yun daw ang gamitin ni tita na pang toothpick. Gawin niya raw ito araw-araw kapag 6 ng umaga at gabi sa loob ng 3 araw. Makalipas ang 1 linggo, umukay na ang pakiramdam ni tita. Hindi na rin kami nakikipag-usap sa bagong kapitbahay, kahit na sila tita at buong angkan namin. Kaya ingat po tayo sa pagtanggap ng pagkain galing sa iba. Ayon sa aking ina, ang pangalan daw na ibininyag ng mga taga-isla sa mga lalaking puti ay Sam Ryan, lalo kung mukha itong kano sa kaputian, katangkaran, katangusan ng ilong at pagiging magandang lalaki. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, dati na raw talagang may banyagang napadpad sa isla na nagpakilalang Sam Ryan, pero biglaan lang daw itong nawala. Pinaniniwalaang ito ay binugkot o kinuha ang kaluluwa. At may koneksyon ito sa kwentong mismo ako ay nakasaksi. Isang ordinaryong araw lang sana, nakatambay kami ng aking mga kaibigan sa waiting shed ng tulay namin. Biglang may dumaong na isang speedboat. Nagulat kaming mga bata dahil di naman araw-araw may dumadaong sa lugar namin na mga ganong uri ng bangka. May bumaba na isang lalaki, may kasama siyang 2 bodyguards ata. Kaya tinawag ang kapitan namin. Nag-usap ang mga dayo sa bahay ng kapitan at agad naman itong umalis sakay ng kanyang bangka. Agad din namang pinaalam ni kapitan kung ano ang pakay ng mga lalaki. May hinahanap daw sila na nagngangalang Sam Ryan, sapagkat nagtataka rin daw ang lalaki na dealer pala ng mga kotse sa Maynila. Kung bakit ang daming in-order na sasakyan ni Sam Ryan. Dahil nga sa sobrang pagtataka ng lalaki, ay agad niya daw hinanap niya ang address na nakasulat, ngunit mas labis siyang nagtaka dahil sa sobrang liit ng isla namin ay paano daw ito magkakasya at para saan ito gagamitin. Hindi na nagtaka ang mga matatanda sa sinabi na ng lalaki dahil sa misteryoso naman talaga ang isla namin. Alam ko pa ang pangyayaring ito dahil andun mismo ako sa mga oras na yon. Sa Homonhon Island po ang isla na tinutukoy ko.